Sama. Welcome sa mga galing pa sa House of Representatives. Lakbay po tayo ngayon dahil magkahaba-haba na ng ating paglalakbay para lang humingi ng accountability, sumingil sa isa sa pinakamataas na opisyal ng ating bayan na unfortunately tulad ng marami na opisyal ng ating bayan ay nagnakaw po at hindi sinunod ang kanilang tungkulin. Maliban sa hindi na nga ginagawa yung trabaho as one of the most absentee FS secretaries and vice president, pero later na po sa DepEd yung kanyang ginawa doon ay nagnakaw pa po ng pera. Alam niyo po, kami sa Titig Pilipinas, yung tingnan sa amin, last year pa po, nag-file ng impeachment complaint. Anong nangyari? Wala. Ngayon po, umusad-usad tayo ng konti. Pero anong ginawa nila? Para lang maprotektahan ang kanyang sarili. Pinaligtad nila ang Senado. Halos pinabagsak ang institusyon na yan para lamang hindi siya managutan. Kahapon po, nung isang araw, nasa Davao ako. Siyempre kumakain ng durian. Ano po ang sinabi sa akin nung nasa palengke? Ma'am, ang tagal-tagal na po ni Sara sa gobyerno. Walang nakita ang COA. Nagulat din po ako at alam po natin talamak ang fake news na tungkol sa kanya. Kasi bayad na bayad po ng China ang kanyang fake news network. Nandito po tayo sa tapat ng COA. Sa lahat ng ating mamamayan. I beg you po, listen to the evidence. Huwag kayong maniwala dahil lang gusto nyong paniwalaan ng isang bagay. Paulit-ulit na po ang COA ay nagsabi meron po siyang illegal na ginawa sa kanyang confidential fund. Ninakaw po niya yan. Listen po sa investigation. Maraming pera ibinigay niya para po sa mga tao, andito po yun, Yatos. Na wala namang ganong pangalan. Maraming ibang pangalan. Pati po si Chen Jokto nasama pa at kumuha daw ng pera. Ito po ang aming hihiling at panawagan. Sa Senado, andyan na po, nagkagulo na kayo. Hindi sinyo pa, yun na. At amin pong pinaninindigan, innocent, kung guilty. Pero malinaw po sa amin na ang lakas-lakas na po ng ebidensya. Galing po tayo sa House of Representatives. One of the strongest evidence po yun. Nakita nyo lahat. Nag-threaten siya sa life ng President. That is an impeachable offense. Sabi pa niya, I have contracted a killer. No joke. If something happens to me, someone will kill them. No joke. Yun lang po, nasa media na. Dito po, I request all of you. You can get the COA report. And the COA report will say, sasabihin po, pinababalik na po yung ibang pera, hindi ho niya ginastos ng tama. Susunod po tayo sa mahabang paglalakbay ngayong araw na ito na sumasalamin lamang ng mahabang paglalakbay ng taong bayan para sa accountability at hustisya. Tutuloy po tayo sa Julia Vargas, PPI. Yun po ang next natin. Ano ang nandun? 6 billion pesos. Worth, ay, pag nabuksan yan, baka mas marami pa. Of what has been linked to illegal payments by a drug lord to the Duterte family, particularly sa mag-asawang Mans Carpio at Sara Duterte. Kung pwede lang nga po sa natin ang BPI at sabihin, amin po yung pera niya, makibigay na lang po sa amin. Ibibigay natin sa ating poor communities na nandito po, sa mga NGOs natin na matagal nang lumalaban
para sa karapatan ng mga magsasaka, ng mga gagawa, ng mga urban poor. Bigay na lang po yung 6 million na yan. At yung mga ninakaw na confidential funds, ibigay po sa taong bayan. Nandito lumalaban para sa kanilang karapatan.